Gov. Mijares, ikaw ay isa sa mga pinakabata na gobernador sa bansa. Ano ang sikreto ng inyong tagumpay? Para sa akin, ito ay tungkol sa pakikinig sa mga tao at paggawa ng mga bagay na makakatulong sa kanila. Hindi ko hinihintay na perpekto ang lahat bago ko ginagawa. Ano pong mga plano mo para sa hinaharap ng ating probinsya? Gagawin nating mas maunlad ang ating probinsya sa pamamagitan ng pag-angat ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at ekonomiya. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Anong mensahe mo sa mga kabataan na gustong tumakbo sa politika? Huwag kayong matakot. Kung may pangarap kayo na maglingkod, gawin ninyo. Makakatulong kayo sa pagbabago ng ating bayan. Isang lider na may pangarap at gawa, hindi lang sa salita. Tunay kang inspirasyon, Governor Elijah Mijares. Grabe, iba talaga si Governor Elijah, no? Gwapo, matangkad, masarap, yummy. Chona, ibang description naman yung sinasabi mo riyan eh. Pero agree ako sa'yo ha, yummy nga. Apple, chill ka lang. Si Chona lang to, nagsasabi ng totoo. Napailing na lang si Andrea nang marinig ang pag-uusap ng kanyang mga kasama pagkatapos nilang manood ng interview ni Governor Elijah Mijares. O ikaw Andrea, anong masasabi mo sa gobernador natin? Tanong ni Chona. Okay naman. Okay? Te, si Gov Elijah okay lang para sa'yo? Hindi mo siya binoto no? Sabi naman ni Apple sa kanya. Hindi nga kasi pakaramdam ko noon ang bata pa niya para maging gobernador ng probinsya natin. At diyan ka nagkakamali. Kita mo naman ang performance niya, di ba? Sabat ni Chona. Hindi ko naman itatanggi na naging magandang performance niya simula nang maupo siya sa pwesto. Nagkaroon na ako ng rason para iboto ko siya sa susunod kung tatakbo man siya. Nakangiting sagot niya sa dalawa. Nakita pa niyang sabay siyang tinaasan ng kilay ng dalawa kaya napatawa siya. Si Andrea Sison, 28 taong gulang ay nagtatrabaho bilang isang masahista sa maliit na spa. Kilala rin siya dahil sa kanyang magic hands na nakapagpapatanggal ng anumang pagod na dinaramdam ng kanyang mga customers. Diyan, Andrea, ang sarap dyan. Komento pa ni Feliz, customer niya habang minamasahe niya ito. Masyado po ata kayong stress, Ma'am Feliz. Sobrang stress pa nga, Andrea. Ewan ko talaga sa mga lalaking babaero. Isabi ko naman sa inyo na iwan mo ng asawa mo, ma'am. Kaysa harap-harapan kayong niloloko. Hayaan mo na, Andrea. Kung hindi siya titigil sa kabulustagan niya, peperahan ko na lang siya. Sa akin lahat ng cards niya, maging ang ATM at passbook niya. Ngayon, di bigyan kita ng malaking tip. Ganun po ba? Tama nga po mindset ninyo. Kung hindi siya titigil sa pambababae, hututan niyo hanggang sa maubos ang pera niya. Natatawang sagot ni Andrea. Ipinagpatuloy na niya ang paghilot kay Feliz hanggang sa natapos na ito. Naging sunod-sunod naman ang mga nagpapamasahe kay Andrea kaya labis siya nagpapasalamat sa trabaho niya. Chona, Apple, mauna na ako. Uwi ka na, te. Punta muna tayo sa bar. Inom tayo. Talagang inaya mo pa talaga ako ha, Chona. Alam mo namang hindi ako umiinom eh. Nakakamatay sa atayan eh. Kung ako sa'yo, magpahinga ka na lang dahil may trabaho pa tayo bukas. O na, Andrea, ikaw lang dakilang babae. Natatawang tugon ni Apple sa kanya. Nakangiting kumaway si Andrea sa kanyang mga kasama tsaka sumakay sa tricycle pauwi sa kanilang bahay. Doon niya nadatna ng isang gising na gising pa habang iniintay siya. Nay, gising pa po kayo? Bungad niya rito bago nagmano. Alam mo naman palagi talaga ako naghihintay sa'yo, anak. Kumain ka na ba? Opo, tapos na po. Pero Nay, sabi ko naman sa'yo na wag niyo na akong intayin. Kailangan niyo magpahinga ng maaga. Kailangan mo pang magpa-dialysis bukas. 8:00 pa lang naman, anak. Ngayon makakatulog na ako kasi nandito ka na. Hinawakan ni Andrea ang kamay ng kanyang ina, tsaka siya tumingin dito. Gagawin ko pong lahat para sa inyo, Nay. Gagalingan ko pa po sa pangmamasahe para matustusan ang pagdadialysis ninyo. Alam na alam ko yan, anak. Kaya labis ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Ang swerte ko dahil ikaw ang naging anak ko. Malawak na ngumiti si Andrea sa kanyang ina at hindi niya maiwasang mapaluha. Simula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa aksidente,
At sunod-sunod ang naging dagok ng buhay ni Andrea nang magkasakit ng chronic kidney disease ang ina niya at kailangan itong magpa-dialysis 3 beses sa isang linggo. Malay nyo, maswertehin pa ako, di ba? Oo naman, palagi kong ipinagdarasal yan. Kinabukasan ay maaga niya itong sinamahan para magpa-dialysis. Habang nakatingin si Andrea sa kanyang ina, ay hindi niya maiwasang maawa rito. Hindi mo naman deserve na magkasakit, Nay. Pero ito tayo ngayon. Anya sa sarili. Nang matapos ay kaagad din silang umuwi sa bahay at inesikaso ang natitirang oras bago pumasok sa spa. Nay, aalis na po ako. Magpahinga ka lang po riyan ha. May pagkain po sa mesa tsaka sa ref kung nagugutom kayo. Oo anak, mag-iingat ka. Hinalikan ni Andrea ang ina at nagmano rito bago umalis ng bahay. O Andrea, bakit parang wala ka atang tulog? Nagpuyat ka ba kagabi? Okay lang ako, Chona. Salamat sa pagtatanong. Medyo matagal lang ako nakatulog kagabi. Iniisip yung pagbabudget. Sinamahan mo rin ba yung nanay mo kanina sa pagpapadialysis? Oo, Apple. Sagot niya at tipid ng ngumiti. Sige na, magtrabaho na tayo. Kahit ramdam ni Andrea ang pag-aalala ng kanyang mga kasamahan, ay hindi niya gustong ma-stress ito sa sitwasyon niya. Isang gabi ay nabigla sila nang dumating ang seryoso at istriktong si Governor Elijah Mijares. Shit! Totoo ba itong nakakita ko? Nandito si Gov Elijah? Hindi makapaniwalang tanong ni Chona. Te, ang yummy nga. Ang seryoso niya. Sabat naman ni Apple. Si Andrea ay tahimik lang na pinagmamasdan ang bumisitang gobernador. Subalit nagulat sila nang malaman nilang magpapamasahe pala ito. Andrea, masahiin mo si Governor Elijah sa VIP room. Saad ng may-ari ng spa. Sunod-sunod ang pagtango ni Andrea at ni minsan ay hindi siya nawimdang sa presensya ng gobernador. Kapag siniswerte ka nga naman, Andrea, kung ako yan, hindi talaga ako titigil kakamasahe kay Gov. Chona, tumahimik ka nga. Baka marinig ka pa. At isa pa, trabaho lang ang pinunta natin dito, di ba? Siyempre naman, te. Pero ang syarap na bonus to, no? Umiling na lang si Andrea sa kapilyahan ng kanyang mga kasama at nauna nang nagpunta sa VIP room para maghanda. Maya-maya pa ay sumunod na si Gov Elijah sa loob. Iwan niyo muna ako rito sa loob. Kung gusto niyo, pwede pa rin kayo magpamasahe. Masusunod po, Gov. Walang pasabing lumapit si Gov sa massage table at humiga ng nakadapa. Kaagad din siyang lumapit dito para simulan na ang pagmamasahe. Si Elijah sa kabilang banda ay hindi makapaniwala dahil nakaramdam siya ng ginhawa sa pagmamasahe ng babae. Anong pangalan mo? Tanong niya rito. Andrea po, Gov. Andrea Season. Tugon nito habang ipinagpapatuloy ang pagmamasahe sa kanya. Matagal ka bang nagmamasahe rito sa spa? Mahigit 5 taon na rin po, Gov. Ganun ba? Ibang-ibang kamay mo sa mga masahista na nakapagmasahe sa akin. Tinatawag nga nila akong may magic hands, Gov. Lalo na ng mga naging customer ko dahil natatanggal daw yung pagod nila sa katawan. Totoo nga sinasabi nila. Hindi na niya sinagot ulit si Andrea at sa halip ay ipinagpatuloy lang nito ang pagmamasahe sa kanya. Nang matapos ay nakaidlip pa siya dahil sa sarap na dulot ng masahe sa katawan niya. Mag-isa na rin siya sa VIP room kaya naman mabilis siyang nagpalit ng damit at lumabas na. Gov, hinahanap niyo si Andrea? Tanong ng may-ari ng spa nang mapansin siyang palingalinga at may hinahanap. May customer po kasing dumating tapos siya yung bakante. Ganun ba? Nakaidlip kasi ako habang minamasahe niya ako. Pakasabi na lang na maraming salamat. Walang anuman po, Gov. Makakarating sa kanya. Maraming salamat din po sa pagbisita sa maliit kong spa. Tsak marami na pong pupunta rito dahil nagpunta na po kayo. Tumungo si Gov Elijah, tsaka siya mabilis na umalis ng spa. Si Andrea sa kabilang banda ay napapikit dahil sa sunod-sunod na mga tanong ni Chona at Apple pagkatapos ng kanilang duty. Ano ba? Ang iingay nyo. At pwede ba? Isa-isang tanong lang. Ay, eto naman si Bakala. Galit agad. Nagtatanong lang naman kung anong feeling na minamasahe si Gov Elijah. Normal lang naman, Chona. Walang espesyal.
May pa-feeling-feeling ka pa riyan? Syempre ikaw na yan, Andrea eh. Hindi naman malalaglag yung panty mo kahit pa makita mo nakahubot-hubad si Gov. Dahil hindi ka interesado sa kanya. Pero kami ni Chona, ay naku, baka hindi na namin gusto malayo kay Gov. Ayan, dyan kayo magaling. Sa pagpapantasya sa gobernador natin. Mga te, leader yon, public servant. Tapos kayong dalawa kung makapagsalita, para siyang model sa isang magazine. Basta, kami ni Chona, loyal na loyal kay Gov Elijah Mijares. Kilig na sagot ni Apple. Sunod-sunod ang pag-iling niya nang marinig pang tumitili ang dalawa sa kilig habang nag-uusap ang mga ito tungkol sa pagbisita ni Gov kanina. Akala ni Andrea ay iyon na ang una at huling beses na magpupunta si Governor Elijah sa spa. Subalit laking gulat nila nang bumalik ito kinabukasan. Lord, sana naman ako nang piliin ni Gov. Rinig niyang usal ni Chona dahilan para matawa siya. Chona, ako muna. Alphabetical te. A as in apple. Ay, Alcazar naman ang apelyido ko, ikaw Cruz. Nagtatalo pa ang dalawa, subalit nang marinig nilang tinawag ang pangalan ni Andrea ay sabay itong napabuntong hininga. Ay, may natalo na? Bokya tayo, Apple. Mga te, pasensya na ha. Trabaho lang ako ha. Huwag kayong mag-alala. Sa inyo si Governor Elijah. Pabiro siyang inirapan ni Chona at Apple at tumawa rin ito kalaunan. Gaya kahapon ay naging maayos naman ang pamamasahe ni Andrea kay Governor Elijah. Akala pa niya ay nakatulog ito, subalit nagulat siya nang bigla itong magsalita. Maraming salamat, Andrea. Walang anuman po, Gov. Trabaho ko pong gumunhawa at gumaan ang pakaramdam ninyo. Tumayo ito at humarap sa kanya. Nakatingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, kaya naman hindi niya maiwasang kabahan bigla. Ano ba tong nararamdaman ko? Kasalanan talaga ito ni Chona at Apple eh, na palaging bukang bibig si Gov Elijah. Anya sa kanyang isipan. I have an offer for you, Andrea. 100,000 per month. B by exclusive masusa. Sunod-sunod ang pagkurap ni Andrea nang marinig ang sinabi ni Gov sa kanya. Seryoso po ba kayo, Gov? Siyempre naman. At wala akong dahilan para makapagbiruan sa'yo. Saktong-sakto. Maiintindihan naman siguro nila, Madam, kung tatanggapin ko ang alok ni Gov, diba? Para kay nanay. Para sa pagpapadialysis niya. Anya sa kanyang isipan. Okay po. Tinatanggap ko po yung offer ninyo. Just tell me kung kailan ka magsisimula. Kakausapin ko po muna si Madam. Actually, sinabihan ko na siya tungkol sa offer ko sa'yo. Po? Ano naman pong sabi ni Madam? Secret. Ang mahalaga ngayon ay ang pagtanggap mo sa offer ko. Deal? Inilahad ni Gov Elijah ang kamay nito sa kanya, tsaka niya ito hiniwakan para makipagkamayan. Deal po. Nang araw ring iyon ay kinausap niya sina Madam, Chona at Apple tungkol sa sinabing exclusive offer ni Elijah. Nakakahiyaman pero tinanggap ko po yung alok niya. Oh, te, bakit mukhang malungkot ka pa? Baka magtampo kayo sa akin, Chona. Alam niyo namang ayoko may nagtatampo sa akin, lalo na kayong dalawa ni Apple. Hayaan mo ng dalawang yan. Pagbibiro pa ni Madam. Andrea, naiintindihan ka namin ni Chona. At alam na namin na kailangan mo talaga ng pera para sa nanay mo. Understanding kaya kaming kaibigan. Diba, Te Chona? Oo nga. At saka masyado namang sineryoso yung pagkahumaling namin kay Gov Elijah. Pampagana lang, te. Pampa-inspire ba? Maraming salamat sa pag-intindi nyo, ha? Madam, maraming salamat din po sa pagbayag. Siyempre naman, ang tagal-tagal nyo na kayang nagkatrabaho rito sa spa ko. Hindi ko rin naman nakalain na mananatili kayo rito eh. At isa pa, kung aalis man kayo tapos naisipan nyong bumalik dito, bukas ang spa ko para sa inyo. Maraming salamat talaga, Madam. Palihim na napangiti. At nagpasalamat si Andrea sa mga taong kasama niya sa spa. Dahil kahit konti lang sila, may nabuo naman na pagkakaibigan sa kanila. Nang makauwi siya sa bahay, ay sinabihan din niya ang inang si Annalisa tungkol sa inoffer ng gobernador sa kanya. Talaga ba, anak? Mabuti naman kung ganon. Kay buti ang Diyos. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta sa akin, Nay.
para sa iyong lahat ng gagawin ko. Niyakap ni Andrea ang kanyang ina at hinimasimas ang likuran niya. Kinabukasan ay maaga siya nagpunta sa address na binigay ni Gov Elijah sa kanya. Ito bang bahay niya? Ang laki naman. Komento pa niya nang papasukin siya ng gwardya. Inilibot pa ni Andrea ang kanyang paningin sa buong bahay at manghang-mangha sa kanyang nakikita. Ang hindi niya alam ay kanina pa palang nakatingin si Gov sa kanya, subalit hindi siya iniistorbo nito. Ay, multong nakatopless! Sigaw pa niya nang makitang tanging gray pants lang ang suot ni Gov Elijah. Gov, nakahubad po ata kayo. Hindi alam ni Andrea kung bakit biglang naglikot ang kanyang mga mata. Pilit niyang pinigilan ang sarili na hindi tingnan ang abs ni Gov Elijah, subalit taksin ang kanyang sarili at mga mata niya. Hindi naman ako ganito nung kami lang ni Gov sa VIP room ah. Andrea, umayos ka nga. Sabay niya sa sarili. Oh, I'm sorry. Hindi ka naman nade-distract, diba? Hindi naman to yung unang beses na nakita mong katawan ko. Kakatapos ko lang kasing mag-gym. Siyempre naman, Gov. Walang kaso sa akin. Kayo naman. Anya, sabalit ang totoo ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumatagaktak ang pawis nito sa muka, noo at maging sa abs nito. Mukhang aga mo naman atang nagpunta rito. Ano po kasi, mas mabuti na yung maaga kaysa malate po, Gov. Ngumiti pa siya rito para hindi mapansin na kinakabahan siya. Subalit mas bumilis palalo ang kanyang puso nang dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Sunod-sunod din ang paglunok niya sa kanyang laway, kaya minsan ay napapaiwas siya ng tingin dito. Kumain ka na ba ng almusal? Po, hindi pa po pero ayos lang. Hindi naman po ito nakakaapekto sa pagmamasahe ko. Samahan mo ako sa pagkain. Gov, hindi na po. Maghihintay na lang ako rito. I don't take no as an answer, Andrea. Napapikit na lang si Andrea sa natanggap niyang sagot mula kay Gov. Yes po, Estes, sige po. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa gobernador papunta sa dining area. Gov, tanong ko lang po, hindi po ba kayo magsusuot ng damit? Natidistra ka ba, Andrea? Hindi naman po. Nag-aalala lang po kasi ako baka magkaroon kayo ng kabag. Ayos lang. Mainit pa kasi yung katawan ko eh. Wala sa sariling tumango si Andrea at umupo na lang sa upuan. Kitang-kita sa dining area ang lutuan at nakinggulat niya nang magsuot ng apron ang gobernador. Magluluto pa po pala kayo? Oh, bakit? Hindi mo ba gusto? Hindi naman po sa ganon. Wala po ba kayong kasambahay? Or tagaluto? Mag-isa lang ako rito sa bahay ko, Andrea. At as much as possible, mas okay ako mag-isa. So meaning, ayaw niyo po ako magpunta rito sa bahay niyo? Gusto niyo mag-isa eh. Hindi naman sa ganun. Ngayon, okay na. Kasi nandito ka. Hindi alam ni Andrea kung bakit bigla ulit pumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita pa niya sa unang pagkakataon ang pagngiti ni Governor Elijah, kaya naman kinusot-kusot niya ang mga mata niya. Namamalikmata lang ba ako? Ngumiti ba siya kanina? Tanong niya sa sarili. Kumakain ka ba ng omelette? Opo, kahit anong klase ng itlog. Itlog na nilaga, itlog na prito, itlog na malasado, itlog na brown. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Gov sa kanyang huling sinabi, dahilan para kagatin niya ang kanyang dila. Gov, ang ibig sabihin ko po ay yung kulay brown ba? Itlog ng mga foreigner? Ay, manok! Manok pala! Ibig ko sabihin, yung brown egg po, ganon. Kung ano man po yung iniisip nyo, hindi yun ang ibig ko sabihin. Wala naman akong sinasabi ah. Bakit ang defensive mo, Andrea? Taas kilay na tanong ni Gov sa kanya. Defensive? Hindi kaya, Gov. Ang sa akin lang, baka ma-misunderstood mo yung sinabi ko. Mabuti na yung malinaw. Nakangiting sagot niya rito. Okay, sabi mo yan eh. Okay lang ba na maghintay ka muna? Okay rin naman po na tulungan ko kayo. Wag na. Bisita kita dito sa bahay ko. Kaya dapat lang na maupo ka. Isipan mo na lang na nasa isa kang restaurant. Hindi maiwasang mapangiti ni Andrea dahil sa sinabi ni Gov at gaya ng sabi nito ay umupo lang siya at tinignan ito na nagluluto ng rice omelette. Kung sina Chon at Apple pa yung nandito, baka mahimatay na sila.
Lalo na topless lang si Gov tapos tanging apron lang yung suot niya. Anya sa kanyang isipan. Pero teka, bakit ba hindi naiilang si Gov sa akin? Nakahubad lang siya. Dagdag niya. Andrea, okay ka lang ba? Gov, may sinasabi po kayo? Wala. Hintayin mo muna ako rito. Nagbiis lang ako. Napalunok pa si Andrea sa kanyang laway nang hubarin ni Gov ang suot nitong apron. Mabilis din niyang sinampal ang sarili nang makaalis na ito. Bakla ka, Andrea. Unang araw mo pa lang dito sa bahay ni Gov, ha? Umayos ka. Mukhang ka nakausap mo atang sarili mo, ah. Biglang tanong ni Gov nang makabalik ito sa dining area. Gov, hindi ah. Kita ko sa CCTV kanina. Mabilis na napaangat ang tingin ni Andrea sa sulok ng bahay ni Gov at doon nga niya nakita ang CCTV sa itaas. Wala lang yun, Gov. Subalit, napapikit siya nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Tsaka siya napangisi sa gobernador. Mukhang gutom ka na. Let's eat. Sakto lang po, Gov. Naunang sumubo si Andrea, subalit mabilis din niya itong iniluwa nang makitang nagdasal si Governor Elijah. Dali-dali rin siya nag-sign of the cross at personal na nagdasal. Hinihintay pa niya ang gobernador na matapos sa pagdadasal tsaka sila kumain. Kamusta naman? Anong sabi ng may-ari ng spa sa pinagtatrabahuhan mo? Okay lang naman po. Naiintindihan din po ni Madam ang sitwasyon ko. Kailangan ko rin po kasi ng pera eh. Maraming salamat po sa pag-offer sa akin, Gov. Sagot niya bago sumubo ng kanin. Pwede ko bang malaman kung bakit kailangan mo ng pera? Dahil sa nanay ko po. Meron po kasi siyang chronic kidney disease. Kaya kailangan niyang magpa-dialysis thrice a week. Kaya labis po ako nagpapasalamat. Dahil kahit paano, may budget na po ako sa dialysis ni nanay. Ganun ba? Isa yan sa mga plano ko. Ang pagkakaroon ng libreng dialysis center para sa mga tao na nangangailangan ng dialysis. Talaga po? Sana po matupad ang plano niyo, Gov. Dahil alam kong marami talagang matutulungan ng dialysis center na ipapagawa ninyo. Tama ka, Andrea. Pag di lang anghel ka at pinapangako ko, ang nanay mo ang isa sa unang makakapag-dialysis center. Ngumiti si Andrea sa kaharap niyang gobernador at hindi makapaniwalang nakausap niya ito ng pribado na silang dalawa lang. Gov, alam niyo, naisip ko lang. Kinuha niyo akong exclusive na masahista. Pero hindi naman po akong palagi nagmamasahe sa inyo. Baka gusto niyong ako na lang ang magluto para sa inyo. Ang laki po kasi ng trabaho ko bilang exclusive masahista ninyo eh. Andrea, huwag ka masyado mag-overthink. Hindi ka naman palaging pupunta rito. Kukontakin lang kita para magkaroon ng oras na kasama mong nanay mo. Gov, hindi naman po makatarungan yan. Huwag ka mag-alala. Sariling pera ko ang ipapasahod ko sa'yo. Pero Gov, kahit na, kaysa mabagot po ako eh. O sige, kung yan ang gusto mo. Pero teka, hindi mo ba nagustuhan ng luto ko kaya nagpresenta kang ikaw na magluluto? Po, hindi po. Natatawang sagot niya, subalit nang makita niyang seryoso lang ang mukha ni Gov, ay napatikim siya sa kanyang bibig. Sigurado ka? Opo, busy po kayong tao at alam kong mahalaga ang bawat segundo, minuto at oras ninyo. Kaya wag po kayong mag-alala. Paano nanay mo? Okay naman po si nanay. May pinsan din po akong kapitbahay namin. Nakita niyang tumango si Gobernador Elijah sa kanya, kaya naman napangiti siya rito. Pero masarap naman ang luto ko. Kulang lang po ng konting asin, Gov. Mabuti naman at nagsabi ka ng totoo. Sinadya ko talaga. Akala ko kasi magsisinungaling ka. Talaga lang ba, Gov? Hindi rin naman ako magsisinungaling kahit masaktan pa kayo. Mas mabuti na maging honest kaysa maniwala sa hindi naman totoo. Hugot mo naman, Andrea. Napaubo si Andrea sa sinagot ni Gov at ang laki pa ang mga mata niya nang maramdamang lumabas ang kanin mula sa ilong niya. Wala kayong nakita, Gov? Hindi ugali ko magsinungaling, Andrea. Mabilis na kumuha ng tissue si Andrea, tsaka niya pinunasan ang kanyang ilong at bibig. Pero ang pangkanin sa may ilong mo. Ay, nakakainis naman. Galit na usal ni Andrea, habang si Governor Elijah naman ay palihim na napangisi sa kanya. Wala na po ba, Gov? Wala na, Andrea.
Sunod, magdahan-dahan ka na sa pagkain. Hindi ka naman masyadong matakaw, no? Pinigilan na ni Andrea ang sariling mapaupo ulit nang marinig ang sinabi ni Governor Elijah. Gov, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Okay lang, Andrea. Kit naman. Nakagat ni Andrea ang ibabang labi niya at napaiwas ng tingin sa gobernador. Sana pala, hindi ako nagpunta rito ng maaga. Bulong niya sa kanyang isipan. Andrea, tapos ka na ba? Liligpitin ko na tong plato. Gov, ako na po. Ano bang sabi ko sa'yo? Bisita kita rito, kaya ako na. Tumango si Andrea at mabilis na nakainom ng tubig. Nang matapos, ay umupo ulit siya sa sala at tahimik na hinihintay na matapos ang gobernador. Simula ng araw na iyon ay hindi lang isang exclusive masus kung hindi tagaluto na rin ni Governor Elijah. At habang tumatagal, ay nagiging aso't pusa na silang dalawa. Nagsisimula nang ipakita ni Andrea ang pagiging madaldal niya habang si Elijah naman ay nanatiling seryoso. May tanong ako, Gov. Anong palaka ang Makate? Ano? Hindi mo pala alam, Gov eh. E di palakamot. Anong tawag sa asong may COVID? Ano naman? Mukhang wala naman ah. Saan ka nagkakamali? Ako na lang. E di is COVID do? Sagot niya at tumagalpak ng tawa. Ano ka ba naman, Gov? Ikaw, may baon ka bang joke? Anong tawag sa bear na walang tenga? Alam ko hindi mo ito masasagot. Bilang. Tinanggal ko yung ear eh. Wala ka atang bilib sa akin, Gov Elijah. Ito, anong isda ang palaging basa sa ulan? Napailing naman si Andrea at tumikim pa bago magsalita. Di, hito. Hito ako, basang-basa sa ulan. Pagkanta pa niya, nakita niyang bumuntong hininga si Governor. Dahilan para matawa siya. Ako naman, Gov. Umakyat ang nanay na rubber band sa puno. Anong sinabi ng anak na rubber band sa nanay niya? Ang dali lang ng sagot nito, ah. Hindi ko alam ang sagot eh. Goma! Masiglang tugon niya at itinaas pa ang kamao niya. Ayoko na, Andrea. Ito, last na talaga. Sana naman masagot mo na to, Gov. Anong gagawin mo kapag nagkamali ang baboy? Hindi ko talaga alam ang sagot. Turuan mo ng lechon. Anya at malakas na napatawa. Hinahawakan pa niya ang tiyan niya habang tumatawa, samantalang si Governor Elijah naman ay nakatitig lang sa kanya. Huwag ka mag-alala, Gov. Marami pa akong baong jokes. Baka masagot mo na. Not now, but soon. Pilyang saan niya. Isang araw, habang nasa bahay ni Gov Elijah, ay napagpasyahan ni Andrea na maglinis muna. Hindi naman magagalit si Gov kung maglinis ako, di ba? Hindi rin ako mapakali sa alikabok eh. Baka magsumpong ang rhinitis ko. Kinuha niya ang vacuum at sinimulang linisin ang sahig. Hindi nagtagal ay biglang dumating si Gov Elijah. Kaya naman dali-dali niyang hininto ang vacuum at nagmamadaling lumapit dito. Subalit bigla na lang siyang nadulas. Goodbye, puwet. Tanggap ko ng Anya sa buong pag-aakalang sa sahig ang landing niya, ngunit nagulat siya nang hawakan ni Gov ang kamay niya at hinila siya papunta rito. Naramdaman din niyang nawala ng balanse si Gov, dahilan para mapahiga ito sa sofa habang siya naman ay nakapatong dito. Gov, nauutal na wika niya habang nakatitig sa mga mata nito na nanlalaki rin. Hindi alam ni Andrea kung bakit hindi siya makagalaw at para bang nasemento ang kanyang buong katawan. Diyos ko naman, parang may nararamdaman akong umbok. Erase. Bulong niya sa sarili. Gov! Sabay silang dalawa na napalingod nang biglang dumating si Alice. Mabilis itong nakataligod, kaya naman dali-daling tumayo si Andrea at lumayo kay Gov. Miss Alice, okay na ba kayo ni Gov? Nang tingnan niya si Governor, ay nakatayo na rin ito, kaya naman napaiwas siya ng tingin. Oo, lalabas muna po ako, Gov. Anya at hindi na hinintay pa ang sagot. Nang gumabi ay nasa kwarto siya ni Gov, sa kama nito, dahil mamasahiin na niya ito. Nang dumampi ang kamay niya sa balat ni Gov, ay hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumatayo rin ang mga balahibo niya sa kanyang braso sa hindi malamang dahilan. Kamusta naman ang nanay mo, Andrea? Okay naman po.
tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapadialysis niya. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nakaramdam din siya ng ilang sa unang pagkakataon, kaya naman gumawa siya ng paraan para ibsan iyon. Gusto mo bang makarinig ng joke, Gov? Sana naman masagot ko na yan ngayon. Depende kung magaling ka ba talaga. Ito, easy level. Anong isda ang mahilig tumawa? Tanong niya habang may namasahe ito. May isda bang tumatawa? Ano? Eddie, tilapia. Sagot niya at tumawa. Ano ba yan? Ito, Gov. Saan nagkatrabaho ang mga isda? Kapag hindi mo ito nasagot, ewan ko na lang talaga. Alam ko. Sa office. Mabilis na tugon ni Gov. Ay, for the first time and forever. Mabuti naman. Ito last. Sino ang makasalanan sa ospital? Ano? Eddie, si nurse. And that's it for today's video. Eme. Anya at tumawa pa. Nakita niyang napailing si Gov kahit nakatalikod ito, kaya mas lalo pa siyang tumawa. Ako naman na magtatanong sa iyo, Andrea. Sige ba, Gov? Kahit na ano, kahit joke mo pa yan, sasagutin ko. May boyfriend ka na ba? Biglang napaubo si Andrea sa naging tanong ni Gov, kaya lumingon ito sa kanya. Okay ka lang ba? Opo, Gov. Huwag ka na pong lumingon. Wala po ako nobyo. Ano bang tipo mo sa mga lalaki? Mabait po. Family-oriented, may takot sa Diyos. Ganun po. Gwapo, patangkad at magandang katawan. Ayaw mo? Bonus na lang po yun, Gov, kung ibibigay man ni Lord. Higit sa lahat, gusto ko yung lalaking mas mahal pa ako. Pero teka, bakit niyo po natanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Kaysa ipagpatuloy natin yung mga joke mong isang beses ko lang nasagot. Napatawa siya sa sagot nito at ipinagpatuloy ang pagmamasahe. May chance yung lalaking nasa politika? Napahinto si Andrea sa kanyang ginagawa at bahagyang nailang sa naging tanong ni Governor. Po, depende po kung ibibigay ni Lord sa akin. Ah, ganun ba? Anong favorite food mo? Hindi ko naman po alam na ikaw po pala si Tito Boy. Natatawang mika niya. So ano nga? Fried chicken po. Adobong manok na luto ni nanay. Spaghetti. Marami po eh. Sunod-sunod pa ang naging tanong ni Governor Elijah sa kanya. Kaya sinagot na lang niya ito. Minsan, sa tuwing dumadampi ang balat niya rito, ay nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib. Andrea, napadalaw ka. Hindi ka ba busy? Si Gov nasaan? Chona naman. Ako nandito, si Gov yung hinahanap. Narinig naman niyang napatawa si Apple sa kanyang sinabi. Namiss ka namin, Andrea. Kamusta ka naman? Namiss ko rin kayo, Apple. Okay lang naman ako. Pumasok sila sa loob ng spa kung saan sumali rin si Madam sa kwentuhan nila. Lumevel up ba kayo ni Gov? Chona, baka da palagi mong sinisingit si Gov. Tanggap na kasi namin ni Chona na wala kaming pag-asa kay Gov. Pero ikaw meron. Ewan ko talaga sa inyong dalawa. Pagkatapos bumisita ni Andrea sa spa, ay bumalik siya sa bahay ni Gov at doon ito hinintay. Nang makauwi ito, ay nagulat siya dahil lasing na ito. Andrea. Gov, lasing po ba kayo? Amoy alak po kayo. Anya at inalalayan ang gobernador papunta sa kwarto nito. Ang bigat niyo naman po. Ano ba yan? Dagdag pa niya at mabilis itong inilapag sa kama. Hinubad ni Elijah ang suot nitong necktie. Kaya naman tinulungan na niya ito. Ano bang nangyarit na lasing siya? Baka stress si Gov. Tanong niya sa sarili habang inuhubad ang suot nitong tuxedo. Nang makita niya ang katawan nito, ay bigla siyang napalunok at mabilis na napaiwas ng tingin. Bakit ako napalunok? Nababaliw ka na ba, Andrea? Saway niya sa kanyang sarili. Nagulat siya nang hawakan ni Gov ang kamay niya at bumulong sa kanya. I want an extra service. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Andrea sa kanyang narinig at hindi makapaniwalang tumingin kay Elijah. Anong sinasabi niya? Gusto niya ng extra service? Akala ko ibang-iba si Gov sa mga lalaki nagiging customer ko noon. Pati ba naman siya? Hindi na malaya ni Andrea na tumulo pala ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay binili nito ang kanyang pagkatao. Kaya naman mabilis siyang umalis sa bahay nito at iniwan itong mag-isa.
Kinabukasan ay maagang nagpunta si Andrea sa spang tinatrabuhuhan niya. Andrea, ang aga mo atang napabisita. Madam, pwede po bang bumalik na ako rito? Bakit? May nangyari ba sa inyo ni Gov? Wala po. Namiss ko po kasi kayo rito eh. Pangako po, pagbubutihin kong pagmamasahe. Kahit hindi ka pa mangako, Andrea, alam kong pagbubutihan mo sa pagtatrabaho. Halika rito. Habang hindi pa nagbubukas ang spa, ay hindi maiwasang mapatulala ni Andrea at bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Tahimik siyang umiiyak sa loob ng kanyang kwarto dahil ayaw niyang mag-alala ang inang si Annalisa sa kanya. Pare-pareho lang pala kayong mga lalaki. At sa lahat ng taong hindi ko inaasahan na gagawin yun. Sa kanya pa. Kay Governor Elijah pa. Anya, hindi nag-iwan ni isang salita si Andrea kay Gov at nakakasiguro siya nga hanapin din siya nito dahil kanina pa itong panay ang tawag sa kanyang cellphone. Akala ni Andrea na magiging okay na ang lahat. Subalit nagulat na lang siya nang biglang dumating si Governor Elijah sa spa at hinahanap siya. Madam, sabihin niyo na lang po na wala ako rito. Tinuruan mo pa talaga ako magsinungaling, bata ka? Huli na, Andrea. Nasabi ko na kay Gov na nandito ka. Napabuntong hininga na lang si Andrea. Tsaka niya hinarap si Elijah. Andrea, nandito ka lang pala. Bakit ka bumalik dito? Ayoko na po magtrabaho sa inyo, Gov. Sagot niya nang hindi tumitingin dito. Bakit naman? May nangyari ba? Wala po. Respetuhin niyo na lang po ako. Salamat. Mabilis na pumasok si Andrea sa isang room, tsaka niya nilock ito. Bigla naman siyang napaiyak nang bumalik sa kanyang isipan ang pag-alok ng extra service sa kanya. Pagkatapos ng duty ni Andrea ng araw na iyon, ay nagulat siya nang makitang nasa labas si Governor at hinihintay siya. Pwede ba kitang makausap, Andrea? Wala na po tayong dapat pag-usapan, Gov. Tama na po. Andrea, please. Sabihan mo naman ako. Makikinig ako. Pero wag dito. Pumasok siya sa loob ng sasakyan ni Governor. Tsaka sila nagpunta sa bahay nito. Doon humugot ng lakas ng loob si Andrea bago niya sabihin ang kanyang hinanakit dito. Nandito na tayo sa bahay. Walang iba nakakarinig. Hindi ako makapaniwala na katulad ka rin pala ng ibang mga lalaki, Gov. Pero ikaw, kinuha mo muna ang loob ko. Ano bang sinabi ko? Nung gabing umuwi kayo ng lasing, hinawakan mo ang kamay ko at bumulong sa akin na gusto mo ng extra service. Alam niyo po ba para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi niyo? Hindi ako makapaniwala na nanggaling yun sa inyo. Alam niyo bang ang babaw ng tingin ko sa sarili ko nang marinig ko yun galing sa inyo? Alam niyo bang nanliit ako sa sarili ko dahil kahit ilang beses naming sabihin sa mga lalaking customer namin na hindi kami katulad sa ibang masahista, ay hindi pa rin nagbabago ang isip nila. Tapos ikaw, katulad ka rin pala nila. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha ni Andrea, kaya naman mabilis niya itong pinunasan. Hindi yun ang ibig ko sabihin, Andrea. Sige nga, Gov. Ano nga bang ipapaliwanag mo sa extra service na gusto mo? Bata pa lang ako. Ay babugsarado na kami ng nanay ko sa ama ko. Araw-araw, umuwi siyang lasing at kapag hindi siya binibigyan ng pera ni nanay, bubugbugin niya ito. Pati na rin ako. Hanggang sa tumuntong ako sa edad na 13. Patuloy pa rin sa pambubugbog si tatay. Napuruan si nanay hanggang sa namatay siya. Nagkaroon ako ng matinding trauma dahil sa pagkamatay niya at sa pang-aabuso ni tatay. Kaya nagkaroon ako ng chronic insomnia at night terrors. At ang extra service na sinasabi ko ay gusto kong basahan mo ako ng libro hanggang sa makatulog ako. Iyon ang bagay na kinakahiya ko dahil sa aking imahe bilang isang matapang na leader. Bago pa ako napunta ng unang beses sa spa, ay nakita na kita noon, Andrea. Minsan ako nagpunta sa ospital at aksidente ako napadaan sa kung saan kayo naroon ng nanay mo. Narinig at nakita ko kung paano mo siya binabasahan ng kwento. At kagaya niya, para akong hinihele ng boses mo. Gumaan ang mabigat kong dinadala simula nung mawala si nanay. Naaalala ko rin kung
Paano ko basahan ni nanay noon sa tuwing hindi ako makatulog? Dahil sa takot na baka bugbugin kami ng tatay ko. Nakaramdam ng guilt si Andrea habang pinakikinggan niya ang sinasabi ni Governor Elijah. Dahil dun, sinadya kitang hanapin na mas lumala pang insomnia ko. Halos wala na akong tulog nun at wala na ring epekto ang mga gamot na iniinom ko. At ang alok ng pagiging isang exclusive masahista ang naisip kong paraan para makalapit ako sa iyo. Dahil hindi pa ako handa sa extra service na nais ko. Dahil nun, hindi pa ako handang isiwalat ang kahinaan ko. Nanlambot ang mga tuhod ni Andrea dahil sa nalaman at nilamon siya ng guilt. Gov, hindi ko po sinasadyang malaman kung kahinaan niyo. I'm sorry po. Sorry po, ganun na lang ang naging reaction ko. Hindi ko po talaga sinasadya. Laking gulat na lang niya nang bigla siyang yakapin ni Gov. I'm sorry, Andrea. Hindi ko intensyon na saktan ka. Lalo na't ibang ibig mong sabihin na sa sinasabi mong extra service. Hindi mawari ni Andrea kung bakit mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nararamdaman din niyang uminit ang kanyang buong katawan habang nakayakap na rin si Elijah sa kanya. I'm sorry kung nag-iba ang pagtingin mo sa akin bilang tao, hindi bilang isang leader. Gov, hindi naman. Siguro, nadala lang ako ng emosyon ko kahit hindi ko naman lubusang alam yung tinutukoy ninyo. Palagi po kasi ang nangyayari sa mga manyak na mga customers namin noon. Pero, nasa na po yung tatay niyo ngayon? Pinakulong ko na siya, Andrea. Mas lalong hinigpitan ni Gov Elijah ang pagkakayakap sa kanya. Kaya mas lalong uminit ang mukha ni Andrea. Nang kumalas ito ay napaiwas naman siya ng tingin para hindi nito makita ang mukha niya. May joke ka ba dyan? Namiss ko ang mga jokes mo eh. Saan nito dahilan para sabay silang mapatawa. Simula noon ay mas lalo pang naging malapit sina Andrea at Governor Elijah. At bumalik na rin siya sa pagiging exclusive masahista nito. Kasalukuyang nasa kwarto si Andrea kasama si Gov dahil gusto nitong magpamasahe sa kanya. Sa unang paglapat ng kanyang kamay sa katawan nito ay biglang nanindig ang balahibo niya sa katawan. Anong nangyayari sa iyo, Andrea? Ilang araw ka nang wala sa sarili dahil iniisip mo si Gov. Tapos ngayon naiilang ka? Anya sa sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasahe rito, samantalang si Gov naman ay tahimik lang. Subalit bigla itong nagsalita. Andrea, may sasabihin ako sa'yo. Ano naman po yun? Bigla na lang itong tumayo. Sinuot ang damit nito at tumingin ng diretsyo sa kanya. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Gov, hindi ko naman ikakaila kung gaano kakabuting tao, Andrea. Kitang-kita ko nung una pa lang na nakita kita. Pero habang tumatagal na kasama kita, mas lalong malalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya labis akong nasaktan nang ma-misunderstood mo yung tinutukoy kong extra service. Kasi hindi naman talaga yun ang intention ko. Gusto kita. I like you. Gov, ayoko rin magsinungaling sa inyo. Gusto rin po kita pero naiintindihan ko po kasi yung trabaho niyo bilang leader at public servant. Baka sagaba lang po ako. Hindi, Andrea. Sinisigurado ako sa'yo na hindi. Sabihin mo lang sa akin na mga gusto mo gagawin ko lahat. Nang hindi nakakaapekto sa pagiging gobernador ko. Pumapayag ka na ba? Mabagal na tumango si Andrea rito dahilan para malawak na mapangiti ang gobernador sa kanya. Pumayag siya rito dahil nahuhulog din ang loob niya rito. Nakita kasi niyang kahit seryoso at istrikto ito, ay mayroon namang itong malambot na puso sa mga nasasakupan nito. Nay, gising po ba kayo? Wika ni Andrea nang makarating siya sa kanila. Oo, anak. Mabilis na nagmano si Andrea at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina nang makalapit siya rito. Nay, may ipapakilala po ko sa inyo. Pumasok sa loob ng kanilang bahay si Governor Elijah na nakasuot ng sombrero, face mask at hoodie. Si Governor Elijah Mijares po. Gov, magandang araw po. Magandang araw rin po, Nanay Analiza. Sagot nito at nagmano sa ina ni Andrea. Tama bang narinig ko? Tinawag mo ako nanay. Napakamot naman si Elijah sa ulo kaya napatawa ng kaunti si Andrea. Magpapaalam po sana ako.
Kung pwede pong manigo sa anak ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Annalisa samantalang si Andrea naman ay pinipigilan ang kilig nito. Ganun po ba? Okay lang naman po, Gov. Matanda na rin naman po si Andrea. Alam na po niya ang ginagawa niya. At kung ano man ang magiging desisyon niya, nire-respeto at sinusuportahan ko siya. Parehong napangiti sina Andrea at Governor sa narinig. Simula nun ay consistent itong naniligaw sa kanya kahit na marami itong ginagawa. Busy ka ba? Tanong ni Andrea pagkatapos katukin ng 3 beses ang pinto ng study room ni Governor. Hindi naman masyado. Halika. Mabilis na lumapit si Andrea habang dala ang hinindang merienda para dito. Magkakaroon kayo ng charity event? Tanong niya nang makita ang mga papel sa mesa nito. Oo. Gusto mo bang sumama? Hindi na, nahihiya ako eh. Hindi mo naman kailangan mahiya, Andrea. Pero Gov, natagpuan na lang ni Andrea ang sariling kasama ang mga bata sa bahay ampunan habang binabasahan niya ito ng kwento. Nakita rin niya si Elijah na nakangiti habang pinapakinggan din siya, dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nagawa ko yun. Anya at para bang natanggal ng tinik ang kanyang puso. Ang galing mo kaya. Bagay ka talaga maging storyteller. Ang sarap at ang gaan pakinggan ng boses mo. Sus, binola pa talaga ako. Totoo kayang sinabi ko. Pero maswerte nga lang ako kasi palagi mong pinabasahan ng libro. Special ka sa akin eh. Bulong pa niya rito, tsaka silang ngumiti sa isa't isa. Nang gabi ding iyon ay nagulat siya dahil may ginawang dinner setup si Gov sa bahay nito. Puno ng mga tea light candle, red roses petals at magandang-maganda pa ang pagkakaayos ng mesa. Teka, paano mo ginawa to? Ikaw bang gumawa nito? Siyempre naman, Andrea. Nagpautos lang ako na sindihin ang mga kandila habang nasa biyahe tayo. Nalilito ako. Ano bang meron? Bakit may paganito ka? Wala lang. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo dahil sumama ka sa akin kanina. At pinasaya mo ang mga bata. Hindi naman kailangan to, Gov. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tawagin mo akong Elijah? Elijah. Ayoko nga. Nare-respeto kita bilang gobernador ng probinsya natin. Napailing na lang si Governor Elijah sa kanya habang siya ay tinawanan nito. Kahit sabihin ni Andrea na hindi na ito kailangan, masayang-masaya ang kanyang puso sa effort na binibigay nito sa kanya. Maraming salamat dito ha. Salamat kasi palagi mong pinaparamdam sa akin na espesyal ako. Ganun kita kamahal, Andrea. At kaya kong pagsilbihan ng mga tao at ang taong mahal ko. Kumain na tayo, Gov. Natatawang asar niya rito. Akala ni Andrea na magiging okay ang lahat. Subalit, bigla na lang siyang naging sikat sa kanilang lugar. Yan ba yung babae ni Gov? Rinig niyang tanong ng isang babae sa kasama nito. Oo nga siya nga. Andrea ang pangalan eh. Iisa lang yung masahista sa maliit na spa. Nabingwit pa talaga ang governor natin. Mabilis na nakalakad si Andrea dahilan sa narinig. Marami ring nakatingin sa kanya kaya hindi niya maiwasang mahiya. Masahista ni Gov oh. Kaya pala ang gaan ng aura ni Gov ngayon eh. Hindi lang masahe ang ino-offer nito. Natatawang saad ng lalaki nang makita siya. Baka naman pwedeng makisingit sa pagmamasahe mo, miss. Kahit isang beses lang. Sabat naman ang kasama nitong lalaki. Hindi na malaya ni Andrea na tumutulo na ang kanyang mga luwa at dinala siya ng kanyang mga paa sa spa na pinagtatrabahuhan niya noon. Andrea! Wika ni Chona nang makita siya nito. Mabilis din siyang niyakap ni Apple nang makalapit ito sa kanya. Okay ka lang ba, Andrea? Ano nangyari? Sikat ata ako ngayon eh. Anya at mapait na tumawa. Parehong napabuntong hininga sina Chona at Apple, tsaka nito hinimasimas ang kanyang likod. Meron kasi nag-post ng picture nyo sa internet nung nagpunta ka sa charity event. Ang dami nag-comment tungkol sa'yo, tungkol sa trabaho mo. Mahinahong sabi ni Chona. Bakit? Ano bang meron sa pagiging masahista? Marangal naman ang trabaho natin. Wala tayong tinatapakang tao. At higit sa lahat, nagtatrabaho tayo ng maayos para gumaan at guminhawa ang mga nararamdaman ng mga customers natin. Bakit may mga taong ang bastos-bastos at hinuhusgahan ng trabaho natin? Naliling ka rin kasi kay Governor, Andrea.
Apple, kahit naman sinong tao na maling sa akin, may sasabihin pa rin sila sa trabaho ko. Sa trabaho natin, na kesyo masahista, may extra service na ginagawa. Kanina nga habang naglalakad ako, narinig ko yung usap-usapan ng mga tao tungkol sa akin. Ang sakit lang dahil parang hindi sila tao kung makapagsalita. Alam na ba to ni Gov? Baka nag-aalala na siya sa'yo ngayon. Hindi ko sinabi, Chona. Alam ko kasi kung gaano siya kabisi. Pero sana naman gumawa rin siya ng paraan dahil nasasaktan ka rin sa nangyayari ngayon. Naging sikat nga ako. Hindi sa pagiging magaling na masahista, pero dahil sa mga sabi-sabi at chismis ng iba. Ilang araw na hindi kinikibo ni Andrea si Gov sa tuwing nasa bahay siya nito. Mabilis niya rin ginagawa ang kanyang pagmamasahe rito at uuwi na kaagad sa kanila. Isang araw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ito ng masinsinan. Ano sasabihin mo, Andrea? Tanong nito habang malawak na nakangiti sa kanya. Tumigil ka na sa panliligaw sa akin. Ha? Hindi naman po kayo bingi, di ba? Ihinto nyo na po yung panliligaw sa akin. At mas mabuti nang magkakilala na lang po tayo. Nire-respeto ko ang desisyon mo, Andrea. Pero, pwede ko bang malaman yung rason kung bakit? Gusto ko na po ng simpleng buhay. At ayoko na pong malink sa inyo. Tumangulang si Elijah sa kanya at mapait na ngumiti. At kung maaari po, babalik na po ako sa spa. Kung gusto nyo magpamasahe, pwede naman po kayo magpunta doon. Maraming salamat, Governor. Mauuna na po ako. Hindi hinantay ni Andrea ang sagot ni Elijah at sa halip ay mabilis siyang nakalayo dito habang tumutulo ang mga luha niya. Okay na siguro yun. Hindi na madadawit yung pangalan niya dahil sa akin. Saad niya pa sa sarili. Si Governor Elijah sa kabilang banda ay napatulala na lang dahil sa sinabi ni Andrea. Ano kaya nangyari sa kanya? Alam ko meron problema, pero hindi niya sinasabi sa akin. Nakayukong sambit ni Elijah sa kanyang sarili. Lumipas ng ilang araw, palagi na lang nakatulala si Gov. Minsan ay wala na rin siya sa kanyang sarili at malalim ang kanyang iniisip. Gov, okay lang po ba kayo? Mukhang napapansin ko po kasing matamlay kayo. May nangyari po ba? Hindi ko alam, Alice. Napapansin ko rin pong hindi na kayo palaging magkasama ni Andrea. Hindi na siya nagtatrabaho sa akin. Ganun po ba? Pasensya na po. Okay lang, Alice. Gusto ko sanang mapag-isa. Tumango si Alice sa kanya at lumabas na sa kanyang opisina. Tinanggal niya ang suot na salamin at marahang hinilot ang kanyang sentido. Sinubukan niyang buksan ang kanyang cellphone at nag-internet. Doon na lang bumungad sa kanya ang litrato nila ni Andrea sa charity event at nag-viral. Ito bang dahilan kung bakit umiiwas si Andrea sa akin? Bakit hindi ko naramdaman kaagad? Inis na turan niya sa kanyang sarili. Binasa niya rin ang lahat ng mga comments at mismong litrato at bahagyang nagalit. May tinawagan siya sa kanyang cellphone at sinabihang i-trace kung sino ang nag-post ng litratong iyon. I'm sorry, Andrea. I'm sorry. Anya at nakaramdam ng lungkot. Kaya pala sabi niya, ayaw na niyang malink sa akin. Makalipas ang isang linggo, nalaman na ni Elijah kung sino ang nag-post ng litrato nila ni Andrea sa internet. Bakit mo ginawa yun, Alice? Galit na tanong niya sa kanyang sekretarya na nakayoko sa harap niya. Ang alin po, Gov? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam kong ikaw ang nag-post ng litrato namin ni Andrea sa internet. Alam mo kung pinagpapiyasahan siya ng mga tao. Tungkol sa trabaho niya. Sa sarili niya. May gumagawa pa ng istorya na hindi naman totoo. I'm sorry, Gov. Ikaw kasi. Bakit si Andrea na lang ang nakikita mo? Ako? Paano ako? Alam mo namang matagal na kitang gusto. Pero bigla ko nalang malalaman na nililigawan mo siya. At alam mo naman na wala akong nararamdaman para sa'yo. Alice, matagal na kitang kilala. Matagal na kitang kaibigan. Hindi ko lang inasahan na ikaw palang sumira sa akin. Sa babaeng mahal ko. Bakit kasi hindi ako, Gov? Bakit dun pa sa babaeng masahista? Mas masarap ba siya kaysa sa akin? Mas maganda bang katawan niya kaysa sa akin, ha? Sinubukan pang hubarin ni Alice ang suot nito. Subalit mabilis itong pinigilan ni Gov. Hindi ikaw to, Alice.
Hindi ka ang Alice na nakilala ko. At anong sinasabi mo? Masarap? Magandang katawan? Hindi yan na nakita ko kay Andrea, Alice. Napaluhod na lang si Alice at nagsimulang umiyak. Alice, alam mo, may darating na lalaki para sa'yo. Namamahalin ka ng buong buo. Pero hindi ako yun, Alice. Pagkakaibigan lang ang mabibigay ko sa'yo. Sorry, Gov. I'm sorry po talaga. Pinatayo niya si Alice at inayos ang suot nito. Mapait siyang ngumiti sa kanyang sekretarya at bahagya pang naawa. Deserve mo na tao magmamahal sa'yo, Alice. Si Andrea sa kabilang banda ay laman pa rin ang pag-usap-usapan ng mga tao. Minsan ay nagsusuot siya ng hoodie, face mask at sombrero para hindi siya makita ng mga ito. Nay, nako. Biglang napahinto si Andrea nang makita si Governor Elijah na kasama ang ina nito. Anak, nandito si Govo, ang gwapong bata. Nahihiyang tumayo si Elijah nang makita siya at bahagyang napangiti. Bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Pwede ba kitang makausap? Nay, mag-uusap lang po kami ni Gov. O sige anak, papasok muna ako sa kwarto ko, Gov. Ngumiti pa ang ina niya sa kanila bago ito tuluyang pumasok sa kwarto nito. Tungkol saan po ang Natulala si Andrea nang bigla siyang yakapin ni Gov. Namiss kita. Namiss kita, Andrea. Gov. Sabi ko naman sa'yo na tawagin mo na lang akong Elijah. Bakit bang tigas ng ulo mo? Natatawang saan nito sa kanya. Ang bigat niyo naman po. Mabilis na napakala si Elijah sa kanya mula sa pagkakayakap, dahilan para mahina siyang napatawa rito. Sorry, kamusta ka na? Okay lang naman po. Kayo po ba? Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na okay lang din ako. Hindi, Andre. Simula nang huli tayo magkita, hindi na ako makatulog ng maayos. Mas namalala pa yung insomnia ko. Napatingin ng diretso si Andrea sa mga mapupungay at halatang pagod na mga mata ni Elijah. Hindi niya maiwasang maawa rito dahil alam niya kung gaano kahirap para dito ang makapagpahinga. Pwede bang bumalik ka na sa akin? Nabasag pa ang boses nito habang nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na gusto ko ng simpleng buhay? Na ayokong malink sa'yo? Siguro naman, alam mo na nag-viral yung litrato natin dalawa sa internet. Si Alice may pakana nun, Andrea. Pinaimbestigahan at pinatrace ko na kung sino nag-post nun. Si Ma'am Alice? Bakit? Bakit niyang ginawa yun? Hindi mo na kailangan malaman, Andrea. Kailangan, Elijah. Galit siya sa'yo dahil gusto niya ako. Matagal na at hindi niya matanggap nang malaman niyang naliligaw ako sa'yo. Bakit nga ba hindi si Alice ang nagustuhan mo? Dahil hindi siya ikaw, Andrea. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andrea habang nakatitig siya sa mga mata ni Elijah na puno ng sinseridad. Pinapahirapan mo naman ako eh. Ni minsan, hindi ko pinaramdam sa'yo, Andrea. Alam mo yan. Pinipigilan ko na ngayon nararamdaman ko para sa'yo pero heto ka. Nakakainis. Gusto mo rin ba ako? Mahal mo rin ba ako? Oo. Hindi naman ako masasaktan kung hindi pa kita gusto at mahal, Elijah. Malawak na napangiti si Elijah sa kanya na para bang nanalo ito ng loto. Doon lang napagtanto ni Andrea ang sinabi niya, kaya mabilis siyang niyakap at napatakip sa kanyang bibig. Tama bang narinig ko? Gusto mo ko? Mahal mo ko? Yes! Tumigil ka nga riyan. Baka may makarinig sa'yo eh. Ibig sabihin ba niyan? Sinasagot mo na ako, Andrea. Wow, ang bilis mo naman. Kakabalik pa nga lang natin sa pag-uusap eh. Sorry, nagtatanong lang. Siguro, kapag nasagot mo na ng tama yung joke ko. Tanungin mo ko at sisiguraduhin ko na makakasagot ako. Anong tawag sa klase ng ibon na nalugi? Nakita pa niyang napatingin si Elijah sa itaas na para bang may lumitaw na bombilya rito. Egul. Aba, gumagaling ka na ha. Eto, anong tawag sa genes ng mga patay? Wala na bang mas mahirap dyan? Rape genes. Aba, ano nangyari to? Bakit alam mong sagot?
Natatawang wika niya. Eto, last na. Anong kasalungat ng salitang no? Yes. 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 Oh, Elijah. Sinasagot na kita. Talaga? Hindi na to joke. Pwede rin. Kung tatawa ka, joke na yan. Bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Governor Elijah at hinimasimas ang buhok niya. Ang saya ko ngayon, Andrea. Hindi ako nagsisisi na napunta ako rito para kausapin ka. Tingnan mo naman ngayon. Aba, nagyabang ka pa riyan ha. Pero, natatakot ako, Elijah. Alam mo bang kailangan ko pang magsuot ng face mask, hoodie at sombrero? Dahil sa tuwing nakakita ako ng mga tao, marami silang sinasabi sa akin. I'm sorry, Andrea. Hindi ko sinasadya na ganun yung nangyari sa'yo. Pinapangako ko, pagbabayaran ko mga taong nambasto sa'yo at nagpapakalat ng mga gawa-gawang kwento tungkol sa'yo. Talaga? Gagawin mo yun? Siyempre naman. Ayoko maniwala ang mga tao sa mga kwentong hindi naman makatotohanan. Nakangiting tumango si Andrea sa kanyang bagong nobyo, tsaka siya niyakap nito ulit. Ang mga taong nag-comment ng masasama sa mismong post ng litrato ay tinuruan din ng leksyon ni Governor Elijah at pinapaalalahanan ng mga tao na dapat mag-ingat sa mga sinasabi nila sa internet, lalong-lalo na't hindi totoo. Kasalukuyang nasa bahay ni Elijah si Andrea. Ano yung dala mo? Cake. Nakangiting sagot niya rito. At ano naman pong meron? Wala naman. Gusto lang kitang bilhan ng cake kasi ikaw ang #1 best performing governor sa Region 4. Ang galing talaga ng boyfriend ko. Thank you, baby. Walang anuman. Kainin na natin to. Nakita niyang napangiti pa si Elijah nang mabasa ang nakasulat sa cake. Congratulations, baby. I love you. Nakakatanggal naman ang angas to. Pag-ibiro pa nito sa kanya. Talaga lang, sa akin ka lang titiklop. Napasigaw pa siya nang bigla siyang niyakap ni Elijah at napaupo sa hita nito. I love you too, baby. Alam mo ba, may good news ako. Malapit nang matapos yung dialysis center na pinapatayo namin. Talaga ba? Mabuti naman kung ganon. May good news din ako. Bumubuti na rin yung pakiramdam ni nanay. Mabuti rin kung ganon. Sana magtuloy-tuloy na yung magagandang balita para sa atin. Sana nga. Kumain ng cake si Andrea at maging si Elijah ay sinubuan din niya. Nagulat na lang siya nang biglang kainin nito ang icing na nasa labi niya. Mas masarap pala yung icing na nasa labi mo. Ano ba? Natatawang saad ni Andrea. Naging maganda ang relasyon ni Andrea at Elijah. Pareho rin nilang sinusuportahan ng isa't isa, lalo na si Andrea sa kanyang gobernador na nobyo. Happy anniversary, baby. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang sinagot mo ako gamit ang joke mo. Matamis nang ngumiti si Andrea nang ibigay ni Elijah sa kanya ang dala nitong bouquet at hinalikan pa siya nito sa labi. Happy anniversary, Gov. I love you. Hinalikan din niya pabalik si Elijah at niyakap. Masayang-masaya si Andrea dahil kahit nasa bahay lang sila ni Elijah, ay ginawa pa nitong espesyal ang araw nila. Nang sumapit ang kanyang kaarawan, ay napagpasyahan niyang bisitahin ang mga kaibigan sa spa. Subalit nagulat siya nang makita ang kanyang ina na kasama si Madam, Chona, Apple at Elijah. Happy birthday, Andrea! Sabay na bati sa kanya. Paano nangyari to? Nay, nandito ka? Gulat na tanong niya, dahilan para tawanan siya. Si Gov ang may pakanani to. Sagot ni Chona. Ikaw na talaga te. Haba ng hair mo, natatapakan ko. Napatawa naman silang lahat sa sinabi ni Apple. Kinausap ako ni Gov kung pwedeng dito natin i-celebrate ang birthday mo. Pribado, tayo lang ang nandito. Pinasara niyo po ang spa? Te, wag kang mag-alala. Paldo si Madam kay Gov. Sabat ni Chona. Happy birthday, baby. Dito ka napili mag-celebrate ang birthday mo. Dahil baka kung ano naman ang sasabihin ng mga tao. Umiiwas lang ako. Thank you, baby. Okay lang at naiintindihan ko. Sa bagay, masayang-masaya ako na kasama ko kayong lahat. Thank you talaga ha. Hinalikan siya ni Elijah sa noo habang sina Chona at Apple naman ay hindi napigilan ang kilig. Kinantahan siya ng mga ito at nang matapos ay sabay silang kumain. Walang pagsidla ng tuwa ni Andrea habang kasama ang mga mahal niya sa buhay. Te, samahan mo nga ako sa banyo. Ano ba yan si Chona?
Parang bata nagpapasama pa. Namiss kita eh. Hindi mo ba ako namiss? Napailing na lang si Andrea sa kanyang kaibigan at sinamahan ito. Nang matapos ay kaagad silang bumalik. Subalit nagulat siya nang mag-iba ang setup ng spa. Nakita niyang nakatayo at malawak na ngumiti si Elijah sa harap niya at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bigla na lang itong lumuhod na ikinagulat niya. Andrea, will you marry me? Nangilid ang mga luha ni Andrea habang nakatingin sa kanyang nobyo. Dahan-dahan siyang tumango rito sabay sabing, "Yes!" Narinig niya ang sigawan at palakpakan ni Chona, Apple, Madam at ng nanay niya. Kaya mas lalo pa siyang napaluha. Mahal na mahal talaga kita, Andrea. At mahal na mahal din kita, Governor Elijah. Hindi sukat akalain ni Andrea na ang simpleng babaeng katulad niya ay ikakasal na sa gobernador ng kanilang probinsya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari, lalo na nang makita ang singsing na nasa daliri niya. Kanina ka pa nakatingin sa singsing mo ah. Hindi ka naman nagsisisi? Tanong ni Elijah tsaka siya niyakap sa likod. Hindi lang kasi ako makapaniwala. At sobrang hanga ako sa'yo dahil nagawa mong balanse ng pagtatrabaho at ang personal na buhay mo. Hindi nagtagal ay ikinasal sina Andrea at Elijah sa simbahan. Masayang masaya silang dalawa dahil sa wakas ay mag-asawa na sila. Kasama rin nina Andrea ang ina niya nang bumukod sila ng bahay ni Elijah. Binuksan na rin ang dialysis center na ipinatayo ni Elijah at gaya ng pangako niya. Kay Andrea noon ay isa ito sa mga unang nakapagpadialysis sa lugar. Kalaunan ay nagkaroon din sila ng 3 anak na lalaki. Walang pagsidnan ang tuwa ni Andrea kasama ang kanyang pamilya. Minsan ko lang itong pinangarap noon, pero lahat nangyari na ngayon. Masaya niyang pinagmasdan ng mga anak na nakikipaglaro sa kanilang lola. Napangiti naman siya nang maramdaman ang haplos ng kanyang asawa mula sa likuran niya. Umakyat muna tayo sa taas. Naglalaro naman ng mga bata kasama ni nanay. Sensual na bulong nito sa tenga niya. Sa lahat ng lugar, ang pinakagusto ko talaga ay sa kama mo, Gov. Nangaakit na sagot niya tsaka sila umakyat sa itaas. Wala nang ibang ihilingin pa si Andrea dahil natupad na ang pangarap niya, ang maging asawa, ina, habang kasama ang pamilya at ang nanay niya. Ang kwento ni na Andrea at Elijah ay nagtuturo sa atin na hindi dapat humusga sa kapwa base lamang sa narinig o sa sariling hinala. Ipinakita sa nangyari kay Andrea na minsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa maling interpretasyon ng mga salita o kilos ng ibang tao. Ipinapakita rin sa kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa estado ng buhay, kundi sa pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging gobernador ni Elijah at simpleng masahista ni Andrea, natutunan nilang kilalanin ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Ipinakita ni Andrea ang kanyang dignidad at prinsipyo nang tumanggi siya sa bagay na akala niyang lalapastangan sa kanyang sarili. Samantalang ipinakita naman ni Elijah na kahit makapangyarihan siya, ay marunong siyang magpakumbaba, umamin sa kahinaan at humingi ng tawad. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay may kasamang pagtanggap, pagtitiwala at paninindigan. Dahil dito, napatunayan na kapag ang dalawang tao ay may respeto, malasakit at katapatan sa isa't isa, kaya nilang lampasan ang anumang pagsubok at makamit ang masayang wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta, lalo na kina Jeanette Evangelista from Milan, Feli Duhali from Hong Kong, and Mary Tauring from USA. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Gov. Mijares.